Hello mga kapatid. Andito po ako ngayon sa Kogyo o Kogyo. Christ our God exalt and obey. Mag-uupi na po kami ng pag-sisimba ngayong umaga. Dakilang Diyos, salamat po sa kailangan. Salamat Panginoon. Panginoon, samahin niyo po kami sa araw na kayo makapuli ng mga karanalan ng mga kasilapan. Marahil, bagay man, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga Lord, lahat na ito, kaya mong pamilya. Katulad, Panginoon, ang babaeng labing dalawang taong nilulubog, siya ay pananampalataya sa inyo sa inyo. Right now, Lord, ano man sa akin na ay, we are the Lord to glorify you. Yan, Panginoon, patuloy namin isan ang aming buhay, Panginoon. Buksan nyo rin ang buhay nila para sa papuri namin. At sa tingin po, Panginoon, bawal sa atin, at natatayo ang harapan, Panginoon. Pero marikinig na yung mga tao. Patuloy mo buksan ang kanilang pag-ibig. Salamat, Panginoon. Pinatataan sa iyong araw. Amen. 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 Ayun, tapos na yung aming panalangin sa araw ito upang magsimula na sa panalangin. Dito po sa Holy Church. Good morning po sa ating lahat. Amen. At iyayahan po ang lahat na magsipasok sa bahay upang tayo mag-upisa na sa ating gawain. In 3 minutes po mag-start na tayo. Magsisimula na yung worship ngayong umaga at para sa panambahan ng ating Panginoon Diyos. Salamat. Ayun, dahil ka no. Topic chika sa natin mga katabi. Kamusta? Kamustahan? Nasa ang mga iba? Nasa na ibang mga katabi?
Po. Diyan sa kalitan niya sa unang buwan po. Ah. Dami din parang naghahapon. Dyan. Ayan na tayo po yung Ang umpisa na sa akala, ating yung iba. gawain. Muli, Ayun. kailangan po namin tayo ang lahat. Ah. Isang malakas na palakpak nga dyan para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Magkano ba tayo itaas ang pangalan ni Jesus? Amen. Dito talaga sa kapilas na ito, no, medyo ano talaga dito, kinukulang. Mas ano dito, mas gusto niya dyan. Tatanggalan mo ng electric fan dyan. Ayan, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pag-umpisa po natin, muli, tinatawagan ko po si Tay Jose para sa pagbuhat na panalangin. Ay manalangin. Hallelujah. Amin sa oras ng salamat sa iyo na nilay niyo ang ingatan ng pagdaan, pagdaan ng buhay. Salamat sa buhay at pagkakatalit ng kalibot ng bawat sa amin sa Panginoon. Ay pagkakasambaan ay ang ikaw ay ang pagkakulihim ang may sa Espiritu at Panginoon. Sa oras na ito Panginoon, ikaw lamang ang Diyos at nagkakakitan sa oras ng Espiritu namin. Ang mga bagay na nagkakahanap sa kami ay hindi magkakapuli sa iyo sa oras na ito. Pangalan ng Jesus na sa amin, Panginoon, sa iyong pangalan, mga hadlang sa aming mga buhay sa oras na ito. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ang mamumuna sa iyo na pagpupuli namin sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan. Pangunahan mo ang mamumuna sa pag-awitan, sa unang na ito, lalo na ang mga bawang ng Panginoon. Gawin mo sila, Panginoon, na bilang pagpapala na aming mga hilig na kanilang gawin sa bawat isa. Sa unang na ito, Panginoon, ang magdadala ng iyong mensahe ka lang ito, Panginoon, sa iyong pagtutunan sa kalimuhan, upang mayayag sa amin ang iyong katutuhanan at bilang maging pagpapala sa bawat isa. Kaya salamat sa Diyos, pagpapula namin at pinarabila at pinarabila namin sa iyong salamat na pulot ang mga matutama na at ang Kristo ang sabi na. Amen. Amen. Isang malakas na ating Diyos na buhay. Ayan. At magandang lahat. Invite ko po ang bawat isa. Tayo magpalakasan sa ating mga pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Walang ibang maitaas, kundi ang pangalan ni Jesus. At umpisa na natin ang ating pag-awitan. Tinawagan ko po ang music. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ang isa ating Diyos na buhay. Amen! Amen po na first week of August. Amen. Ito na sama sa ating kabulihan. Sampayan natin ng Diyos. Hallelujah, Jesus. We praise your name, God, our name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise your name. That you are mindful of me, that you hear me when I'm born.
call me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. Would find that you are mindful of me, that you give me when I'm wrong. Is it good that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, it's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, God Almighty, God Almighty, sing God Almighty, God Almighty, Lord Almighty, you have brought me through. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, hallelujah, Jesus. We sing to you, Lord God. Oh, yes, Jesus. I am free to love.
the Lord God. Oh yes, Jesus. Let's begin to worship the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship the Lord, Lord. Oh, Lord.
What we done, our Lord knows time. Give glory in creation. Now revealing you our God. What a beautiful day it is. What a beautiful day it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful day, nothing compares to this. What a beautiful day, the name of
you believe that there is power in the name of Jesus? Open your mouth to worship. Hallelujah! Lahat ng iyong kabigatan, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus! We pray! For the powerful name is His name, Lord. Na walang makakapagpag pag-Lord. Sa iyong banal na pangalan. Oh, hallelujah. We praise the name. Oh, powerful name it is the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Jesus, that you are here in this place, that your power is here, Lord. And we thank you, Lord God, na lagi mo kami sinasamahan, Panginoon. We worship your name. We glorify your name, Lord. Everybody say, amen and amen. Hallelujah. Ayan. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, muli sa mga palakas pagpakla dyan sa ating Diyos sa buhay. At sinayang po muli na tayo magsasayo at tayo magkamustahan. Kaya kami naman natin sa ating kakamayan, kamustahin naman natin. Kasi napakasarap kayo sa pakiramdam ng sinakamusta tayo, di ba? Kasi naman, alam natin sa sarili natin na may kanya-kanya tayong mga bigat sa ating damdamin. Yan. Pero pag kinamusta ka, napakalaking bagay na yun. At tayong mag-awitan at magkamayan. Ayan, di ba? Napakasarap mga gano'n. Wala yung yung Joyce. Ayan, may nakabayan ako ng bago. Tayo yung magpapasalamat dahil sila ay ating nakapili. Naiyan ko tumayo si, ano ba yun? Alex ba yun? Alex, saka si
Roy, ayan. At saka si Aaron, ayan. Welcome sa CC Upper Pilihan. Pagpapalala ng Diyos sa buhay. Kami ay masaya dahil kayo ay aming nakapiling. Invited siya ni... Ay, ayan. Yan siya. Yan, friend ni... Yan na din dyan. Aha. Ayan, at saka si brother na kakilala ni Chairman. Welcome po ulit sa CC Upper Pilihan. At kami po ay nagpapasalamat na muli na namin nakasama sa araw na ito. Ayan. At syempre, welcome din natin ang ating mga sarili. Sabihin niyo sa sarili niyo na welcome kasi mas pinili natin na pili natin ng Diyos na buhay sa araw na ito, di ba? Kasi sa labas, napakaraming ang katawag doon. Ang daming struggle, ang daming mga side na nakakatamad. Di ba, may natin sa sarili natin na paglinggo talaga, parang mas lalo tayo maraming dapat gawin. Di ba? Aminado tayo sa sarili natin doon. Pero, aminado ba tayo sa sarili doon? Wala. Siyempre, di kayo na yung natin talaga ang Diyos na buhay. Ayan. Siyempre, paglinggo talaga, nakataw talaga ang isip natin na sa Diyos lang ang araw na to. Ayan. At dahil dyan, meron po bang nais magpasalamat? Ayan. Si Ate Julian, pagpakan natin ng Diyos na buhay. Hello. Mga kapatid, ako din nagpapasalamat sa Diyos. Pero may share muna ako. Ano ng Amerikanong pastor? Sister, lift up your hands to worship God and close your eyes to worship God. If you cannot sing that song, close your eyes and pray. Kasi sabi ng pastor din, ang praise and worship ay umawit manalangin. So, ako, ang share ko naman, nung napoto na testimony ko noon ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na yung mangyayari na masama sa akin ay napakabuti ng Diyos kasi pinatulog niya ako para hindi ako makapatay ng tao. Para hindi ako makapatay, pinatulog na niya ako. Pagkagising ko, nag-worship talaga ako sa Diyos ay iniligtas niya ako. Ayaw niya ako mawala dito sa kanyang tahanan para sinanda. Kaya napakabuti ng Diyos. Kaya sabi na niya, lagi natin tinataas ang ating kamay sa Diyos para mag-worship at magpasalamat sa Kanya. Kasi siya lang naman ang ating kamay. Amen. At hindi halayaan ni Lord na ikaw ay makadisgrasya. Basta nasa Diyos tayo, nandun mamula ang liwanag sa buhay natin. Naniniwala ba tayo doon? Ayan. Pag magulo ang ating mga isipan, syempre normal na sa atin yung mga maraming gumugulo. Ayan. Tingala lang tayo at sabi natin, Lord, samahan mo ako sa problema na to. Ayan. Meron po bang nais magpasalamat? Mag-share? Ay, brother. Ay, para sa Natasha. Sige po. Welcome po. Palakpakan naman natin ng Diyos sa buhay. Maraming salamat po na nandito po ako ngayon sa laban ninyo. At binabati po natin ang karawan ng ating Panginoong Diyos sa Kristo ngayong araw ng linggo, kapalitangan ng ating Panginoon. Ganun din po tayo, mga nagsisipag sampalataya sa Kanya. Ako po ay magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kristo at ako po ay narito at ang ating kaibigan, si Brother Buboy Sherman, siya po ang nagdala po sa akin dito upang maging caretaker po ako dyan sa KG na 2 hektarya dyan po sa Upper Pilingan sa taas. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na pinili po ako na makapag-alaga ng taniman daw, makapagtanim ng niyog at saka mga saging at mga gulay upang kapag nagbunga at ito po ay pagmamahali po o kaya naingibinta po sa merkado. Iyan po ay malaki kong panasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat
Sinabi naman ng ating Panginoong Diyos ni Kristo na ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta tama kundi sa pamamagitan niya. Kaya maraming salamat. Bigyan po natin ang palakpakan ng ating Panginoong Diyos ni Kristo. Maraming salamat po. Amen. Kristo. Maraming salamat po. Ayan, abay. Thank you, Lord. Salamat po. Magandang morning po sa ating lahat. Ako ay lubos din magpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating mga magkakalayon dito. Dahil dito ay alam po na ang Diyos ang pagpapala. Na nasa katuparan na po at ngayong week na ito ay magsisimula na po ako sa vegetable sector. Ako yung head ng buong salampit na nilagay ng ating kapitan. Kaya hawak ang lahat ng mga vegetable. Kaya wala po din ang mga pananim dyan. Yan po ay ipagkakalit ng Diyos at alam po tayo ang magtatanim, ang Diyos ang magpapatubo at magpapatubo. Maraming salamat po sa Panginoon. Ayan, alam niya na sa next sa next election. Ayan. Maraming salamat sa mga buhay na pagpapatotoo. Meron pa po bang magbibigay? Ayan, si ate. Nag-is niya ng harapan. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan. Nagpapasalamat po ako ng lubos kay Lord kasi nandito ako sa harapan ng Hindi, ewan ko lang po kung bakit pag Sunday, parang ang dami-dami natin laging ginagawa. Parang laging busy. Alam niyo, ang pinapasalamat ko po kay Lord, mas pinapriority ko na binibigyan niya ako ng knowledge na siya talaga yung unahin. Kasi pag Sunday, bilis-bilis ng oras na parang 10, 15, hindi pa ako tapos sa gawain ko. Alam niyo, nagigilty po talaga ako doon kasi yung kumita po kanina na for you alone deserve to worship, to glory. Talagang para kay Lord po talaga yung pagpupuri na yun. Kaya papasalamat ako kay Lord kasi nandun yung kalakasan na patuloy yung ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin na mas pasalamat po ako kasi nandito tayo, mas pinili po natin na makasama si Lord sa gawain ito at salamat po sa buhay ng mga bago. Alam ko po na si Lord ang gagawa ng himala sa inyong mga buhay para lalo po tayo magpatuloy sa ating gawain. Papasalamat po ako at yun. Ano, di ba? Ramdam din natin. Ramdam ko yan yung may trabaho ako. Napakabilis talaga ng oras. Kaya ate, mag-resign ka na. Joke lang. Hindi, kahit nga ako nandyan lang sa bahay, parang, ano ba yan? Dali. Parang napakabilis talaga. Napakaraming mga gagawin. Pero, unahin natin ang Diyos. Ayan. Dahil, isusunod lahat ng Diyos ang pagbiyaya sa buhay natin. Ayan. Meron pa ba? Tapusin natin ito hanggang alas 12 mo. Si Pastor, meron pa po ba? Wala na daw. O, kung meron pa, sa next na yan ha. Saka, isarili na lang natin yung ating pagpapasalamat. Maraming tayo para tayo magpasalamat sa ating Diyos. Ayan, at kung wala na, tayo handa na sa pakikinig. Handa na sa pakikinig? Amen. Ayan, buhay na buhay ha. Walang tulugan. Ayan, at dahil first month na po ngayon, tayo na sa bagong tema. False to combat, false, teaching. Ayan, ihahayag ng ating pastor na pogi-pogi. Ayan. Alam niya na yun sa sarili niya. Hindi niya narinig, tayo naman nakarinig. Ayan, si Pastor. Ano ang pangalan ko? Nakalimutan ko talaga. Sabi mo sa mga tulog. Ayan, hindi. Naglang pa talaga ako. Pasensya na. Ang pogi kasi, na-starstruck talaga ako. Ayan, kahit andyan yung kanyang may bahay, talagang alam niya yan na siya lang talaga nakakita ng pagwapuhan ko. Si Pastor Tem Nasyon, palakpakan natin dyan sa buhay. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya, kumusta po kayo? Thank you po. Kaya talaga napakabuti ng Panginoon, bagamat nung nakaraan hindi ako nakapunta, sayang yung merong mga dalang pagkain.
Kahit hindi ako binigyan ni Kuya Job, okay lang, hindi ko natikman, okay lang, pinagdasal ko naman kayo. At sana maalala nyo. Sino ba nakaalala sa akin habang kayo kumakain? Ayun. So, yun. Sabi nga kanina ng ating presider, may bago tayong tema. Call to combat false teaching. Kasi pag sinabi yung combat, parang fight, war, parang gano'n, pakikipaglaban. Medyo, isa lang yung ginamit niyang word. Yeah, combat, pero it is a fight. So, paano natin lalabanan ang mga maling katuruan? Bakit po ganito ang naging tema? Saan kami bumugot ng gawain ng ganitong issue? Ang dami pong problema sa mundo na ginagalawa natin. Mga issue na kung mapapansin po natin, ilan lang po ba ang Bible na sulat, pagkakasulat? Yan. Pero, sa mundo natin ginagalawa, ang dami religion na magkakaiba. Tama po? Bagamat ang original na religion na tinatawag natin, hindi katulad ng religion na binabanggit natin dito. Pag sinabi Christian, lahat na naandito, Catholic, Iglesia ni Cristo, Methodista, all three is Christian. Ang religion lang is Islam, Buddhism, and Hinduism. Yan. Yung mga religion na yan. Pero hanggang tinawag ng unti-unti, dumadami. So the question is, what is that truth? Religion. Isa kasi sasabi na, kami yung tama. Ano yung pinaka-source, pinaka-basihan natin para masabi ikaw yung tama? Sa panahon natin ngayon, ang dami problema na naglalabasan ng mga sikat na mga preacher. Kung natin kayo sa radyo, sa Facebook, pag nagbubukas kayo, makikita nyo ang dami issue. Pero hindi ko lang alam kung aware kayo. Sabi ka dito sa 1 John 4:4, sabi mga anak kayo sa Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu nasa inyo, mas makapangyarihan kaysa Espiritu nasa mga makapangyarihan. Yung salitang kayo'y sa Diyos. Ayan. Bawat isa sa atin sa Diyos. Pero hindi ako sure yung salitang kaya sabing napagtagumpayan na ninyo ang sanlibutan. Ikaw lang ang nakakaalam nun, napagtagumpayan mo na ba ang sanlibutan? Pag sinabing napagtagumpayan, hindi ka na kayang hilahin ng sanlibutan. Then, sabi pang gano'n, sapagkat ang Espiritu nasa inyo, mas makapangyarihan kaysa Espiritu nasa makapangyarihan. So, yung Espiritu ng Diyos na nasa inyo, kung totoong tinanggap mo si Kristo, doon natin nakikita, you are very powerful. So, yan. Kaya, ano yung source ng power? Paano natin lalabanan? Pag lumalaban ka ba, ano yung source mo? Halimbawa, ano yung gamit mo sa paglaban? So, kaya ngayon, ang pag-aaralan natin is about a Bible. Sabi dito sa ating pag-aaralan, ito yung pinaka-verse na ating pag-aaralan ngayon. Sabi ngayon, sa 2 Timothy 3:15-17, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Then, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pagtulungan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Tayo manalangin pa nito. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat Panginoon, samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyong salita. Sa pangalan niya. Amen. Alam niyo, nag-aaral ako sa Bible School. Ang dami namin pinag-aaralan. Example,
Katulad nyo ng tinatawag na eschatology. Ang eschatology, the study of the end time. Kung kailan darating ng Panginoon, kung kailan, kung anong oras, anong petsa, etc. Pero, hanggang ngayon, wala pa rin kasiguruhan. Secondly is pneumatology, sabihin the study of the Holy Spirit. Then, thirdly, tinatawag natin sa soteriology, the study of salvation. And theological anthropology, the study of nature and humanity. Ito yung tinatawag natin yung pag-aaral ng mga tapos, theology proper, the study of the character of God. Ibig sabihin ng theo, God. Yung logy, ito yung study. But theology, let's study the character of God. Then, sunod, bibliology. Ito yung the study of the Bible. And angelology, the study of the angels. And hamartiology, the study of sin. And Christology, the study of Christ. And ecclesiology, the study of the church. And so, dito, kaya ngayon, ang pag-aaralan natin yung bibliology, the study of the Bible. All of this, so lahat ng ito, ang source para makita mo ang lahat ng yan is the Bible. Pero ano nangyayari sa atin, nakabase lang tayo sa mga interpretation ng ibang mga scholar o ibang mga professor. Di po ba? Minsan ang pinag-uunan na lang natin, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ni ganon. Kaya wala tayong proper na pag-aaral o tiwala. Kaya hindi ka naman mahirapan if you open the Bible na ito yung pinaka-source ng para matutunan natin yung mga bagay na yan. Pero bakit tayo nagkakamali? How about pag pinag-usapan yung Trinity? Naniniwala kayo sa Trinity. At saan kayo naniniwala sa Trinity? The question is, saan makikita ang salitang Trinity sa Bible? May makikita ba tayo? Kaya minsan, dapat natin pag-alamisan, we stand the truth. Hindi mo makikita sa Bible po yung salitang Trinity. Makikita mo ang tatlong bagay na in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, hindi mo makikita ang salitang Trinity. Pero, may Trinity sa Bible, pero wala yung word na Trinity. Sa 6 na taon ko sa Bible School, hindi mo makikita. Even the scholars, nagre-research kami, wala ka makikita sa salitang Trinity. That's why, napakaraming scholar, napakaraming theologian na hindi mo makikita. Kaya karamihan na nangangaral, paano mo i-compare ang salitang Trinity? Sabi nila, sa pamagitan ng itlog. Kasi itlog, pero may egg yolk, may egg shell, may egg white. Sabi ng iba is sa tubig, may solid, may air, so yung singaw, tapos mayroong yun nga na yung hindi solid, liquid. So yun, tapos ang dami explanation. Ngayon may bagong explanation about Trinity. Trinity is like 3 in 1, sabi nila nun. Na may kape, may asukal, diba? Na hindi mo papag-iwalay. But all of this ay hindi mo pwede i-compare sa Diyos. Kasi Holy Man, Holy God, Holy Spirit, Holy God. Hindi pa pwedeng may rank. Kaya ang dami-dami, lahat ng matatalino, lahat ng mga scholar, na theologian, sabi gano'n ng author, anong maitutulong kung ma-exclude naman na siya? Kasi, nakita na kayo ng microscope. Nakita na kayo. Na minsan, ilalagay natin ang Diyos sa ilalim at sisilipin natin sa microscope gano'n.
para malaman natin kung ano ba ang Diyos. No? Ang Diyos ay hindi natin pwedeng makakalaman. Ang Diyos, may mga katangian siya, pero minsan nakatago o hindi natin nalalaman kahit ang pilit natin. So, ang tanong ng isang scholar, may tutulong ba sa ating kaligtasan? Ano lang ang way of salvation? Sabi nga ng ating kapatid kanina, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Diba? Yung nagpapagulo sa ating isipan. Kaya nga, dapat alam mo yung source. Paano ka may ipaglaban. Ano ba yung Bible? The Bible have a 66 books. Ang Bible po, mayroong 66 na book sa loob. From Genesis to Revelation. Merong iba na 70 or 80, 70 plus. Ito yung Deuterocanonical. Ang Deuterocanonical, meron silang first Maccabees, second Maccabees. Doon natin makikita si Alexander the Great. Alexander the Great is part of the Bible. Pero hindi lang dinagay sa canon sa pagkakasunod dahil hindi siya importante. Then, sabi nga, 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. Ano ang mga, at isinalin siya sa tatlong salita ang original na salin. Ano ang mga tatlong salin? Old Testament is biblical libro. Ito yung libro na pagkakasalin, yung Old Testament. Then, second is, actually hindi siya talaga pinakita ko, kasi ang original lang, ay dalawa lang, Hebrew and Greek. Pero dito, sinasabi, yung Biblical Aramaic is form of Aramaic. Ito yung ginamit ni Daniel sa Hebrew. So dito, sabi, it should not be confused with the Targum, Aramaic, paraphrase na explanation, expansion of the Hebrew Scripture. So parang extension lang siya. At, even the New Testament, ginamit din sa New Testament. The language of Jesus and his disciple was Aramaic, or Aramaic. Ginamit niya rin ito. Kung napapansin ninyo yung salita ng Panginoon na nasa cross siya, ano sabi? Yan yung Aramaic word na ano ibig sabihin? Panginoon, ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Or, my God, why you forsaken me? That is Aramaic word na pinag-aaralan natin. Bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? Kasi napaka-importante malaman natin ang source. Dito ang mga humahawak ng baril. Pag may baril ka ba, hindi mo pinag-aaralan tayo. Dapat pag-aaralan natin. Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng kalabitin lang siya. Diba? Yung pin, yung bala, titignan mo kung may bala mo, titignan mo kung paano, titignan mo kung paano puputok siya. May training. Then, lastly, yung koine, Greek. Ito ay ang mga word din na ginamit dito, sunod ng Hellenistic Greek, Common, Attic, or the Alexandrian dialect. Ito yung kay Alexander the Great, ng mga time na yun, na sinali ng labanan ng mga time na yun. And, Biblical Greek. Doon sa sa tinatawag dito yung Septuagint, Greek in the New Testament. So, sabi pa dito, ito yung mga laman ng Old Testament. First 5 books or books of law, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito rin ang tinatawag na salitang Pentateuch. Ibig sabihin, first 5 books of the Bible, na Penta, o Book of Law. Then, secondly, Book of History. Ito yung Joshua, Judges, ito yung tinatawag na ng books. And books of poetry, ito yung tula at saka awit na David. And major prophets, kaya Isaiah, Jeremiah, Revelation, and minor prophet,
Ano ibig sabihin ng minor and major prophet? Ang major prophet, ibig sabihin konti lang ang alam ng minor at maraming alam ng major. Ang minor prophet, ang major prophet, sila yung mas mahabang sinulat sa Bible. Ang minor prophet, sila yung may iksilang, katulad ni Joel, ni Amos, may iksilang yan ang nakasulat sa Bible. Pero ang major prophet like Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, napakahaba ng nasulat nila sa Bible. Ito yung sinasabi na napaka-importanting dapat natin malaman. Minsan kasi, minsan ayaw na tamad tayo magbasa ng Bible. Ayaw natin ang Bible basahin. Pero napaka-importante na malaman natin. Kaya nga, I remember nung nasa Cavite ako, na yun nga, na-example ko kanina yung baril, pag ginamit mo, pag nanghiram ka, baril ng iba, may tinatawag na yung sa side. Ano ba yan? 3 o'clock ba yan? O 9 o'clock ba yan? 12 o'clock ba yan? Paano makikita yung side, yung target? Para alam mo, pag pinutok mo, tatama ka. Like the word of God. Paano ba tayo tatama doon sa salita ng Diyos? Kaya, ang ating pag-uusapan sa New Testament naman is first 4 books in the Bible, history, the life of Jesus, or tinatawag natin gospel, or tinatawag din natin synoptic gospel, ibig sabihin, seeing together. So, lahat sila, nakikita, lahat ng ito, ang kwento nila, pare-pareha. Sa papansin mo po ba, kung ano sinabi sa Matthew, hindi sinabi sa Luke, sa Mark, hindi sinabi sa Luke. At meron sa John. Then, sunod is church history. Yung Acts of the Apostles, alam niyo ba kung sino nagsulat dito? Alam, sulat mo niya si Luke. Yung tinatawag nating narrative. Kwento na lang. That is a church history. Then, sunod is Paul letters. Ito yung epistles, yung sulat ni Paul sa mga churches. Pag dumadalaw siya, pumunta siya, sinusulatan niya ang mga churches. Yung mga pupunta niya. Then, ito naman ay sulat ni Paul sa mga individual people, katulad ng sulat na kay Timothy, sulat na kay Titus, sulat na kay Philemon. And, ito naman ay sinulat ng ibang mga author sa Hebrew, James, Peter. Actually, ang Hebrew, questionable ito sino nagsulat. Si Paul, pero ang tema ng pagkakasulat ay sulat ni Pablo. Tapos yung Hebrew word kasi, ang tanging may background ng kahit Hebrew ay si Paul. Kaya, according to the scholar, si Paul yung alam siya. So, konting kaalaman lang yan ang sinasabi ko sa inyo. Why the Bible is very important. Sometimes, sasabihin natin, ito lang naman to. Pero nakikita nyo po, background pa lang yun sa ating mga sinabi. Dati sa background ng the Bible. Nakakuha niyo po? Alam niyo po ba kung ilang na yung Bible? Alam niyo po ba kung ano na kwento? Kaya nga minsan, dapat alam natin kung paano natin nahatiin. Ang dami-dami nagtatranslate ng Bible, nag-i-explain ng Bible na, ganun pala yun. Saan ba makikita yun? Paano ba makikita yun? Kasi, hindi natin alam kung paano at saan natin kukunin ang mga kwento. Kaya nga minsan sasabihin, yung mga tanong ng iba, pastor, nag-aaral din ba mga pastor? Yun na mahirap eh. Di ba? Pastor, nag-aaral ng 10 years. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Lahat, nag-aaral pa rin. Di ba? Aral ng aral ng aral. Pero, minsan, pag sa Bible, may mga kilala ba tayo sa Bible, ng mga tauhan? Sino yung binato hanggang mamatay? Sabi na. Ha? Sino yung pinakosapos na baliktad? Ha? Si Pedro. Sino yung pinakamahabang pangalan sa Bible? Si Maher-Shalal Hashbaz. Sino ang pinakamatandang tao sa Bible? Dito sila. 900 plus.
Ilang taon na? 969? 969. Kaya may dictionary ako nila. So, di ba? Sino yung nabulag dahil sa pag-persecute sa mga Christian? Ha? Di ba? Eh, sino yung lumaki sa farm na hindi nag-aaral? Ako, alam niyo yan, di ba? Buti pa yun, alam nyo, kasi hindi siya nag-aaral. Sa farm lang siya. Ibig sabihin, mas aktibo tayo sa ganon kaysa sa salita ng Diyos. Kaya pag tinanong kayo, sino hindi nag-aaral? Alam nyo agad. Sino lumaki sa farm? Alam nyo agad. Di ba? Kasi mas nakapokus tayo sa panunood kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, yun. Ano dapat na bakit ko binanggit ang lahat ng ito? Sabi kasi, sa ating pag-aaralan, fight with the Word of God. Kung ituturo mo ang false teaching, kung titingnan mo, ano yung paglaban mo? Kaya nga minsan, mali na, nakikipagtalo ka at ginagamit mo pa rin yung mali, kaya pinag-uusapan mo puro mali. Diba? Kailangan natin itama, kailangan natin ilagay sa tamang proseso or ano ba ang pinaglalaban natin? Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Naalala nyo? Nakipaglaban si David, anong ginamit niya? Nung harapin niya si Goliath? Ha? Ano sinabi niya? Slingshot ba? Yung bato ba nakamatay kay Goliath? Kaya bang patayin si Goliath ng ganitong bato lang? Sabi niya, tingnan niyo, ano sabi? David said to Palestine, you come against me with sword and spear and javelin. But I come against you in the name of the Lord Almighty. Bakit siya lumaban? Ano? In the name of the Lord. In the name of God. Kaya sa lumalaban sa pangalan ng Panginoon. Diba? Minsan ang hirap lumaban. Tama? Makikita mo ang kalaban mo ang laki. Kasi hindi tayo nagtitiwala. Kami, sabi ka na ng professor ko sa Bible School, sabi niya sa akin, nung mga time na yun, if you study the theology, either lose your head, or lose your mind. Bakit po kaya sinabi yun? Bakit tayo nag-aaral ng Bible? Kasi sabi niya gano'n, sometimes, so many people, na gustong alamin ang isang bagay na wala namang sagot. Kaya lose your head. Yung lose your mind, naman, parang wala ka na sa katinuan sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nangyayari, parang nakikipagtalo tayo na nakikipagtalo sa isang bagay na hindi naman dapat pagtalunan. Kaya how to fight the wrong teaching kung ikaw naman, wala ka rin alam sa tama. Kaya nangyayari, lumalabas, ang pakikipagtalo natin, parehas kayo may tama. Diba? Ikaw tama, siya tama, o di may tama kayo. O sino dito may tama? Kasi ayaw nyo namang tumanggap na kayo rin na eh. Di may tama ka. Gusto nyo ba yung sasabihin? Yung pastor namin, ang galing, may tama kasi. Gusto nyo yun? Si brother, nakakatuwa siya. Kasi lahat ng sinasabi niya may tama. Dahil si brother, ang taong may tama. Ano ba yun? So kaya, minsan, maraming pagkakamali tayo kasi hindi natin naiintindihan. Bakit napaka-effective ng salita ng Diyos na panglaban? Ano sabi dito? For the word of God is alive and active. Grabe. Ang salita ng Diyos, buhay. And sharper than
any double-edged sword. Di ba parang dobleng talim, mas matalas pa sa espadang doble ang talim, and it penetrates and the dividing soul and the spirit, parang tumatagos ko sa espiritu, sa kaluluwa sa espiritu, joints and marrow, doon sa buto at sa mga kasukasuan. Ano ito? Parang tumatagos ito. It judges the thought and attitudes of the heart. Ano yung ibig sabihin sa Tagalog? Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ito ay dinajudge or siya nakakaalam sa iyong kaisipan, sa iyong pag-uugali, sa iyong puso. Kaya minsan dami-dami Kristiyano, kung mapapansin po natin, may ibang organization, may ibang samahan, may ibang religion na ang Bible may binabago po dito para tumugmalang sa kanilang pananampalataya. O ano po ba? May binabago dito. For example, pag sinabing Spirit of God, pero ginagawa nila na yung iba ginagawang breath, yung iba ginagawang ear, yung iba ginagawang... Kasi binabago para tumugma. The teaching of the Word of God, parang hindi mo naman pwede sabihin, parang 1 plus 1 equals, pwede mo bang baguhin yun na maging 2 ang sagot? Na maging 3 yung sagot? Kaya nga sabing gano'n, yung mga Christian daw, mga born again Christian, hindi marunong sa math. Diba? Kasi one God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tapos sasabihin ng mga Christian, have one God. So, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Tama? Pero kami mga Kristiyano, hindi kami nagpa-plus. Ang nilagamit natin? Multiplication. 1 times 1 times 1 equals, di ba? 1 times 1 times 1 equals 1. Hindi 1 plus 1 plus 1 equals 3. Because we are a Christian. So the answer is 1. Diba? Kaya minsan, ganun talaga, pagka hindi ka sa farm lumaki. So, kaya yung mga Kristiyano, if you read the Word of God, na-check niya yung attitude mo pag sinabing minsan kasi pag ginagamit natin nakakasakit ng damdamin because the Word of God have a double-edged sword. Katulad ng sword. Sabi ka lang, it penetrates in the dividing soul of the Spirit. Kaya minsan masakit. Kapag tumatama ang salita ng Diyos, sa bawat isa sa atin kasi tumatagos ito sa kasukasuan ng sa ating mga buto. Ang pinakamatindi dito, sinicheck ang mga attitude natin, mga puso natin, ng salita. Kaya nangyayari, wala. Kaya, ang dapat natin gawin, bakit ito ang pinag-aaralan natin? First, sabi nga lang dito, ang salita ng Diyos ay nagiging daan tungo sa kaalaman. Ako ano po? If you're not reading the Word of God, paano tayo magkakaroon ng kaalaman from the Word of God? Kaya natututo tayo ng kaalaman sa mundong ito because ang pinag-aaralan natin, yung tawag ng mundong ito. Sabi nga sa verse na ito, mula sa pagkabata alam mo na ang banal na kasulatan may kapangyarihan magbigay sila ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. The verse is very clear. Tama po? Nagbibigay ng karunungan at kaligtasan sa pamamagitan ninyo. Sa pamamagitan niya sa Kristo. Pero bakit until now, hindi natin alam kung paano tayo masisave. Yung iba, masisave through baptism. Yung iba, masisave through good work. But the word that's very clear. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Galing ba ito sa makamuntong? It is from the Word of God. Kaya nga minsan, pag hinanapan tayo, di ba? Minsan ang hirap makipagdebate, tama po? Kasi wala naman tayo naibigay na pruweba. Pag sinabi, kapatid, kung naniniwala ka sa Trinity, saan sa Bible makikita ang salitang Trinity?
Pag sinabi mo na, meron. Kasi sinabi niya sa Great Commission, make them, baptizing them, the Father, the Son, the Holy Spirit. Trinity. Pero, hahanapin niya naman sa'yo, sa'yo ng salitang Trinity. Ipinapakita mo, tama ka, pero mali ka. Diba? Tama ka dahil yung Trinity na hinahanap, ibinibigay mo sa Kanya. Pero hindi nga yun ang hinahanap niya. Kasi ang isang tao, hindi niya matatanggap yun. Meron kang pwedeng pruweba na si Kristo ay Diyos. Meron kang pruweba na si Kristo ay ang Espiritu ay Diyos. Meron kang pruweba, meron. May makukuha ka sa Bible. The Bible is very clear about the God or Jesus Christ is God. Even ang Ama nagsabi na Diyos ko, ang aking Diyos sa Hebreo na sinabi niya. Diba? At nagpakilala siya dyan. Nakatulad ng pagpapakilala niya dun sa nung tinawag siya. Diba? Sabi gano'n sinugo si Moses. Sino nagsugo sa akin, sasabihin ko. Ang sabi ni Moses ay ni God, ay amo, sabihin mo, ako'y siya ako nga. Sa chapter 8 ng Hebreo, ng John, sinabi niya na hindi naniniwalang ako'y si ako nga ay mapapa sa impyerno. Same na pagpapakilala. Sinabi ni Yahweh na ako'y si ako nga. Even Jesus Christ, sinabi niya ako'y si ako nga. Same. Diba? Parehas ang pagpapakilala nila. Pero ang pinakamahirap sa atin, ibinibigay natin yung mga salitang hindi natin nakukuha from the Word of God.